Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Dito pong nakaraang Lunes hanggang Miyerkules, kasama po yung mga personnel natin sa 16 na school, mga teaching and non-teaching staff, mga 1,100 po silang lahat. Kasama ko po na nag-retreat doon sa Kaliraya. At doon ako din po yung nagbigay ng retreat, isa sa mga facilitator. At meron po doong isang activity patungkol sa consolation and desolation. Pinagawan ko po sila ng isang timeline na kung saan kung babalikan nila yung kanilang buhay, ilalagay nila yung consolation and desolation. Ano ba yung consolation? Yung consolation, ito po yung mga sandali na masayang-masaya tayo. Ito yung sandali ng tagumpay. Ito yung sandali na kung saan blessed na blessed tayo. Nandoon na damang-dama natin ang presensya ng Panginoon. Ito yung mga religious experiences, ika nga. Kayo ba? Ano ba yung mga consolation sa buhay ninyo? Ito yung sandali ng tagumpay, sandali ng saya. So sabi ko, balikan ninyo yung inyong buhay at ilagay kung nasa saan yung mga consolation. Yung desolation naman, sabi ni St. Ignatius of Loyola, ay ito naman yung opposite ng consolation. Ito yung sandali na tayo ay nasa kasalanan. Ito yung sandali na tayo ay nasa kadiliman. Kayo ba? Naranasan nyo na rin ba yung desolation? At doon, ipinagrap ko sa kanila yung consolation and desolation bawat taon. At sabi ko sa kanila, i-identify nila ano yung pinakamataas na consolation at ano yung pinakamababa na desolation. At sabi ko sa kanila, subalit makita ninyo na kahit na dun sa pinakamataas na consolation o pinakamababang desolation, ang kamay ng Diyos ay nakalahad na para sa atin. Oo, madaling makita, madama, maipagmalaki yung consolation. Pero dun sa desolation, kahit na pala sa sandali na tayo ay nagkakasala, ang kamay ng Diyos ay nakalahad na para akayin tayo pabalik sa Kanyang piling. Kaya nga mga kapatid, ito yung sinasabi ng tema ng ating mga pagbasa ngayon. Ano ba yung pinakamahalagang utos? Maraming utos tayong naririnig, ano? Sa bahay, ang utos ng ating mga magulang, anak, maglinis ka, anak, magugas ka ng pinggan, anak, kunin mo nga ito, anak, bumili ka ng ganito. Ang daming utos. Sa eskwelahan, marami ding mga utos ang inyong mga guro. Sa paghahanap buhay, maraming utos din ang inyong mga boss. Pero sa dinami-dami ng mga utos, ano ang pinakamahalagang utos? Alam nyo, ito rin ang tanong kay Jesus. Kasi alam natin yung 10 utos ng Diyos, hindi ba? O, teka, kung bababa ako dyan ngayon at tatanungin ko kayo ng 10 utos ng Diyos, may enumerate ba natin yung 10 utos na yon? Yung 10 utos ng Diyos na yon ay inelaborate pa ng mga Hudyo at nakabuo sila ng 613 na mga kautusan. Wow, napakarami naman nun. Utos nga lang ng nanay ko, hindi ko na masunod. Susunod pa ako sa 613 na mga kautusan. Pero doon sa 613 na mga kautusan na yon, ano ang pinakamahalagang utos? At si Jesus na rin ang sumagot. Ano ang sabi ni Jesus? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wow! Napakagandang pakinggan. Pero alam nyo, napakahirap po itong gawin. Kaya nga magandang pagnilayan natin, paano natin mamahalin ng Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip? 3 bagay ang pagninilayan natin ngayong umaga. Dapat marunong tayong makinig. Dapat marunong tayong magtiwala. Dapat nandoon ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. 3 bagay ang pagninilayan natin ngayon. Paano daw natin mamahalin ng Diyos ng buong puso? Dapat marunong tayong makinig. Sa ating unang pagbasa, narinig natin yung Shema Israel. Shema. Pwede ba pakiulit natin yon? Shema. Anong ibig sabihin ng Shema? Ang ibig sabihin nun ay, Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord alone, siya lamang at wala ng iba ang inyong paglilingkuran at mamahalin. Yung pong Shema, isinusulat po nila yon sa maliit na papel. Binabalot nila yon
at pagkatapos inilalagay sa kanilang noo. Yung iba naman, tinatali pa sa kanilang braso. Yung iba naman, inilalagay pa sa mga pintuan ng kanilang mga tahanan. Bakit? Sapagkat paalaala sa kanila na ang Diyos lamang ang kanilang papakinggan. Siya lamang ang mamahalin at pagdilingkuran. Ganun pala ho, ano? Ang gamot sa taong nakakalimot ay paalaala. Importante na may nagpapaalaala sa atin. Lalo na kapag medyo nagkakaedad na, no? Ang dami-dami nang nakakalimutan. Hindi na natin alam kung saan na natin na ilalagay yung iba't ibang mga bagay. Yung susi, laging hinahanap kung nasa saan. Yung salamin, hindi malaman kung saan na ipatong. Kaya nga ang gamot sa taong nakakalimot ay paalaala. Pero ang challenge doon, marunong ka bang makinig sa paalaala? Alam nyo, ang unang hakbang sa pagmamahal ay pakikinig. Ulitin ko po yon. Ang unang hakbang sa pagmamahal ay pakikinig. Hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nakikinig. Kaya nga kung babalikan natin ang ating sarili-sariling buhay, nagmamahal ba tayo? At kung tayo nagmamahal, dapat marunong din tayong makinig. O mga anak, marunong ba tayong makinig? Kung mahal natin ang ating mga magulang, napakikinggan ba natin sila? At ganun din sa diwa ng ating pananampalataya. Kung mahal natin ang Panginoon, papakinggan natin ang kanyang mga salita. At ano yung mga salita ng Diyos? Mababasa natin iyan sa Biblia. Ganun pala, no? Para mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, kinakailangan marunong tayong makinig. Yun po yung una. Pangalawa, dapat nandoon yung ating pagtitiwala sa Diyos. Pagtitiwala. Yan yung sabi sa ating second reading ngayon. Dahil meron tayong saserdote, punong saserdote, na namamagitan sa atin, anuman ang ating tahaking landas. Ito man ay pagsubok ng buhay, pero meron tayong tiwala sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Alam niyo, merong storya na ganito, no? Nangyari ito kay Mother Teresa noong 1982, na kung saan merong digmaan doon sa bansang Israel, meron po doong digmaan sa Beirut at sa Lebanon, na kung saan merong mga bata na inabandona. Bakit? Sapagkat natakot na sa digmaan. Yung mga mentally challenged na mga bata, iniwan na lang nila doon sa isang lugar. At nang mabalitaan yon ni Mother Teresa, ninais niya na kunin yung mga batang iyon para alagaan. Nilakbay niya simula doon sa India, patungo doon sa malapit sa Lebanon, sa Beirut. At sinabi niya doon sa mga general, nais niyang pumunta doon sa lugar na kung saan nandoon yung mga bata. Pero sabi ng mga general, hindi pwede. Mother Teresa, imposible yung hinihingi mo. Kasi naririnig mo yung mga lakas ng mga bomba, nandoon yung mga digmaan, nandoon lahat. Imposible. Sabi ni Mother Teresa, magdarasal ako. Ipagdarasal ko sa Diyos na nawa makatawid ako rito. Sabi nung general, ang tanging paraan para makatawid ka dyan, magkakaroon ng ceasefire. Sabi ni Mother Teresa, magdarasal ako. Alas 9 ng gabi yun. Alas 9 ng gabi, nagdasal siya kasama yung mga pari at mga madre, kasama din yung ibang mga sundalo. Nagdarasal sila. Usually, ang pagdadasal ni Mother Teresa, 1 hour. Pero nag-alas 10 na, nagdadasal pa rin. Nag-alas 11 na, nagdadasal pa rin. Nag-alas 12 na, nagdadasal pa rin. At naririnig pa rin nila yung malalakas na mga bomba. Naririnig pa rin nila yung malalakas na mga gamit na pandigma. Alauna na, nagdadasal pa rin. Alas 2 na, nagdadasal pa rin. Pero himala ng mga himala, alas 3 ng madaling araw, tumahimik ang kapaligiran. Alas 4, nagdadasal pa rin. Tahimik ang kapaligiran. Alas 5, alas 6, at nung umaga na, nagdeklara sila ng ceasefire. At nakuha ni Mother Teresa yung mga bata at kanyang nailigtas. Ganun pala ho, no? Walang imposible sa Diyos.
kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Kung para sa atin, imposible ang mga bagay na ito, pero para sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Kung minsan tayo yung nagsasawa, tayo yung tumatalikod, tayo nang hihinawa sa pagdarasal, pero ang biyaya ng Diyos ay laging naroroon. Diba? Tayo, nasasabi natin, Lord, dasal ako ng dasal, pero yung dasal ko parang hindi naman pinakikinggan. Alam niyo mga kapatid, pinakikinggan at tinutugon ng Diyos ang ating mga dasal. At paano tinutugon ng Diyos ang ating mga dasal? Pwedeng oo, pwedeng hindi, pwedeng meron akong planong mas maganda para sa iyo. Kapag tayo ay nagdarasal, pwedeng sabihin ng Panginoon, oo, bibigay ko sa iyo kaagad yung kahilingan mo. O pwedeng sabihin ng Panginoon, hindi, sapagkat alam kong hindi yan makakabuti sa iyo. O pwede niyang sabihin, meron akong ibang plano para sa iyo. Pero tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin. At ano ang kailangan natin? Tiwala sa Diyos. Ikaw, may tiwala ka ba sa Diyos? Sabi ng Panginoon, mamahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip. Gagamitin natin ang ating tiwala sa Kanya. So yun po yung pangalawa. Yung una, paano natin mamahalin ang Diyos? Makikinig tayo sa Kanya. Pangalawa, pagtitiwalaan natin siya. At pangatlo, ano yung pangatlo kung talaga nakikinig? Ano yung pangatlo? Pagsunod. Kinakailangan nating sumunod sa Panginoon. Alam nyo, nabanggit ko na sa inyo to, no, noong nakakaraang mga linggo, nagdinilay tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. At yung Ebanghelyo ayon kay San Marcos, meron yan 3 parts. No, yung pangangaral ni Jesus doon sa Galilea, paglalakbay niya patungong Jerusalem, at ngayon, nandoon na tayo sa Jerusalem. Nasa chapter 12 na tayo ng pagninilay natin sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. At narinig natin last Sunday, si Bartimeo ay pinagaling ng Panginoon, at sa pagpapagaling, sumunod siya kay Jesus. Pagsunod. Alam niyo kung minsan, madaling sumunod kung sa saya, kung sa tagumpay. Pero para magpasan ng krus, kaya mo na yan, Panginoon. Para pahirapan, hampasin, at putungan ng koronang tinik, kaya mo na yan, Panginoon. Para ipako sa krus, sasamahan kita, Panginoon, na magpakain sa mga tao, pero para ipako sa krus, kaya mo na yan, Panginoon. Sasamahan kitang mabuhay, pero para mamatay sa krus, kaya mo na yan, Panginoon. Mga kapatid, kinaya ni Jesus ang lahat ng yon para sa iyo, para sa atin. Pero ang tanong para sa atin, handa ba tayong sumunod sa Kanya? Tayong mga binyagan, tayong mga tagasunod ng ating Panginoon, ay inaanyayahan na sundan siya. Ang taong nagmamahal kay Jesus, sumusunod sa Kanya. 3 bagay po yung pinagnilayan natin. Paano raw natin mamahalin ng Diyos? Papakinggan natin siya, pagkakatiwalaan natin siya, at susundan natin siya. Pero hindi doon natatapos ang lahat. May karugtong. Ano yung karugtong? Hindi lamang pagmamahal sa Diyos, bagkus mamahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pwede ba tingnan mo yung katabi mo? Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Kapwa mo yan. At sabi ng Panginoon, kung paano mo minamahal ang sarili mo, dapat ganun mo din mamahalin ang iyong kapwa-tao. Hindi lang pala tayo titingala sa langit, bagkus ang pagmamahal natin sa Diyos ay dapat ipinapakita natin sa gawa at sa pagmamahal natin sa ating kapwa-tao. Halina mga kapatid, halina't sama-sama nating isabuhay ang pinakamahalagang utos na bigay sa atin ng Diyos. Anumang consolation, anumang desolation ang ating harapin, isabuhay natin yung Shema. Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord alone. Siya lamang at wala nang iba ang ating mamahalin at paglilingkuran, at mamahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Amen.